severe dengue ngayong taon ay puro mga kabataang edad 18 at pababa. Paliwanag ng doktor na si Jonathan De Guzman, mas nahihirapan ang mga bata na makarecover mula sa dengue dahil hindi pa lubos na nade-develop o napapalakas ang kanilang immune system. Ang bata, mas mababa pa ang immune system, mas maliit sila, mas magaan sila. Mas madali sa bata yan kasi ang Aedes aegypti, yung dengue mosquito, daytime feeder yan. Sa umaga talaga yan. So yun yung oras na yung bata kung hindi nasa eskwelahan naglalaro. Kaya sila talaga yung madalas tamaan. Sabi ng doktor, bukod sa pagsira ng mga pugad ng lamok at pagpapahid ng mosquito repellent, mahalaga rin na nakakakuha ng sapat na nutrisyon ang mga bata para magkaroon sila ng sapat na panlaban sa virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Mas maraming gulay, mas maraming prutas, tapos mag-vitamins din, tapos inom ng maraming water, tapos mas maaga matulog. Kasi talagang ang panlaban mo dyan, palakasin mo yung bata. Kahit naman sa ating matanda, pag mas healthy ka, mas may laban ka lagi, lalo na sa bata. Bukod sa mga bata, dapat ding bantayan ang mga senior citizen at mga buntis na nilalagnat dahil karaniwan ding mahihina ang kanilang immune system. Nagbukas na rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng mga special lane para sa mga posibleng may sakit na dengue. At hinikayat ang publiko na dalhin agad sa mga health center ang mga may lagnat para makapagpa-dengue test ng libre. Mahalaga kasing agad na ma-detect ang virus bago pa ito magdulot ng hemorrhagic fever o internal bleeding o pagdurugo. Yung dengue hemorrhagic fever, yun yung may pagdurugo na kasi may internal bleeding ka na. So magdudugo yung gums, nagno-nosebleed, tapos pag mas malala, yung makikita mo yung dumi nila maitim na kasi may internal bleeding na nga. Yun yung eventually magkakos ng shock. Yun yung kinakamatay nila. Samantala, sa Soxergen, lumampas na rin sa 1,000 ang bilang ng mga pasyenteng nagka-dengue mula Enero hanggang unang linggo ng Pebrero. Halos kalahati